Okay, ngayong gabi ay gusto kong tingnan natin sa Philippians chapter 4 ang salita ng Diyos at isa pang rason na nais ko pong tingnan natin ay doon sa verse number 19. And I'd like to remind us of the fact that God shall supply, that God is a supplier of our need. At andyan po ang sabi ni Apostle Paul, ang salita ng Diyos dyan, but my God shall supply all your need. So yan po mga salita, yung text na yan, but my God. Okay? Hindi lang niya sinabi, but God shall supply. He's saying, my God, kasi nga meron siyang ibig iparating sa atin. But my God shall supply all your need. At gusto pong higit nating maunawa yan bilang mga anak ng Diyos. And to understand these things, kailan basahin muna natin ang pinanggagalingan ni Apostle Paul. Okay, basahin natin verse number 10 hanggang doon po sa verse number 20. Take note that the word of God, but my God shall supply all your need. Basahin natin verse 10. But I rejoiced in the Lord greatly, that now at the last your care of me hath flourished again, wherein you were also careful, but ye lacked opportunity. Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, therewith to be content. I know both how to be abased, and I know how to abound. Everywhere and in all things I am instructed, both to be full and to be hungry, both to abound and to suffer need. I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Notwithstanding, ye have well done, that ye did communicate with my affliction. Now ye Philippians, know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, no church communicated with me as concerning giving and receiving, but ye only. For even in Thessalonica ye sent once again unto my necessity. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. But I have all and abound, I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. But my God shall supply all your need according to his riches in glory by Christ Jesus. Now unto God and our Father be glory forever and ever. Amen. Muli, dakilang Diyos, pagpalain mo po ang inyong salita at tulungan niyo po kami upang pagtibayin ang amin nga pong mga commitments at pagtibayin ang bawat isa sa amin na ang amin nga pong didesisyonan para po sa larangan ng pagmimisyon. Sa amin pong soul-winning activities, mga Bible studies, sa pagdadala ng mga bisita, sa pagpa-follow up po. Ganon din po ang pagbibigay namin ng faith promise, ang mga commitment namin, Panginoong Diyos, para nga po sa pangaral ng inyong salita at pagpananalangin. Hinihiling ko po, dakilang Diyos, na ikaw ang manguna sa amin upang higit na makita namin na dapat nga pong pag-ibayuhin namin ang aming mga commitments na ito. That these are not man-made, but these are all coming from your very heart and from your very mind. Kaya po, hinihiling ko, Holy Spirit of God, pangunahan mo po kami at patuloy na bigyan ng pagtitibay sa amin mga pong mga gagawin sa pagtugon sa inyo nga pong Great Commission. Maraming salamat pong muli sa pagkakataong ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, please take your seats.
but my God shall supply all your need. Yan po ay sikat na verse sa mga Kristiyano, sa mga Bible readers. So yan po yung maraming mga may memory verse. Yun ang may memory verse ng Philippians 4:19 na ito. Paboritong verse. Lalo na kapag wala ka ng pagkain, but my God shall supply all your need. Kapag meron ka namang pagkain, sasabihin mo, but my God shall supply, katugunan. Okay? So, everybody else, sa kanila ay ang text na ito ay kahit siya ay madamot, ay my God shall supply. Kasi nga naman, totoo na ang Diyos is a supplier. He is a good God to both the good and the bad. Hello? Yung mga madadamot at saka yung mga mapagbigay, Diyos pa rin naman ang nagbibigay sa ipinagdadamot niya, di ba? Yung mga nagdadamot, madamot siya, pero alam niya na yun ay galing pa rin naman sa Diyos. Yung mga mapagbigay ay nagbibigay. And so, you see, both of them get much supply because God is a God of provision. Yan po ang ating Diyos. He makes the sun, ang sabi ng Bible, He makes the sun shine to both the wicked as well as the righteous. He gives rain to both that are unjust and to the just. So, all the things that we have ay hindi naman kinakailangan ng merong mga tawag niya, criteria ang Diyos para ibigay niya ang araw. Yung araw para lamang dito sa mga mapuputi. Dapat ang araw ay huwag nang sumilay sa mga maiitim kasi lalo silang mangingitim. Lahat naman ng araw ay para sa lahat. Amen? Ang tubig, ganun din. So, gusto bilang mga mananampalataya, gusto mong makita natin kung saan po ang tinutukoy ng verse na ito. Ba't yung iba wala pa rin yung kabila? Ito pa rin, tabingi pa rin tayo. But my God shall supply the other side. Yan. Wala pa rin. Kailan yan magkakaroon? Sa Ladies Fellowship. Okay, sige. Nasaan na tayo? Saan tayo? My God shall supply. Ano ang tinutukoy niyon? Ang tinutukoy niyan, number 1, ay sa mga nagsusupport sa mga missionaries. Hindi ito para sa kahit kanino lang. Yung my God shall supply all your need. Tingnan yun. Ang sentence. My God. Sino nagsasalita? Si Apostle Paul. My God shall supply all your need. Bakit niya sinabi yan sa mga Pilipos? Doon sa taga-Philippians. Ba't niya sinabi yun? My God shall supply. Verse number 14, ano sabi? Notwithstanding, you have well done that you did communicate with my affliction. Ang sabi niya, kayo mga Pilipos, when I came to you, you had been with me even in my affliction. Sa aking kahirapan, bilang isang missionary. So, sino nagsasalita? A missionary called Paul. Siya yung nangangailangan ng tulong. Siya nangangailangan ng pagkalinga because he was afflicted in many ways. So he's saying, my God, but my God shall supply all your need. So hindi yun para sa
sa mga madamot to, sa mga walang pakialam. Kung ikaw ay walang pakialam sa missionary, kung ikaw ay walang pakialam sa mission, hindi ka kabilang dyan sa may... Don't ever try to use that word. My God shall supply all your need was Paul speaking from his point of view. Ginagamit siya ng Diyos para iparating sa atin. Yes, indeed, God supplies. But I am saying and I'm telling you, my God, because you have been there in my affliction. Alam po ninyo yung kwento na yan ay maintindihan natin sa Acts chapter 16. Okay? Doon sa Acts chapter number 16, tingnan po natin. Sa Acts chapter number 16, verse number 6, andito po, now when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia, after they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit, what? Suffered them not. So hindi sila pinayagan ng Panginoon. And they, passing by Mysia, came down to Troas. At doon sa Troas, verse 9, and a vision appeared to Paul in the night. There stood a man of Macedonia and prayed him, saying, come over into Macedonia and help us. So, nagkaroon siya ng vision. Kaya pumunta sila ng Macedonia. At ang Philippi ay isa sa mga lugar ng Macedonia. Okay? So, yun ang inalaw ng Diyos na puntahan yan. At dito sa Philippi, una niyang bagtas doon sa verse number 11. Losing from Troas, he said, we came with a straight course to Samothracia, and the next day to Neapolis, and from thence, verse 12, to Philippi, which is the chief city of the part of Macedonia, and a colony, and we were in that city abiding certain days. At dito sa Philippi, kaya natatandaan ninyo, na siya ay ikinulong. In Macedonia, he had, in Philippi, he had many afflictions. Although, sabi ng Diyos, marami akong mga tao diyan. Maraming mga makikinig ng salita ng Diyos. And I'm letting you in there, go and preach the Word of God there. Doon sa, not in Asia, but you go to Macedonia. Because there are many who are willing and waiting for the Word of God. At yun ang ginawa ni Apostle Paul. At kung makikita po ninyo, doon sa verse number 19, noong dumadami na ang sumusunod sa niya, verse 19, and when her masters saw that the hope of their gains were gone. Bakit ho? Dahil nga mayroong isa na nakakilala sa Panginoon, at the same time ay nagbago na yung buhay, hindi na siya mapakinabangan ng mga businessmen niyang mga boss. So, when her masters saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas. Di ba? Pag nagbabago talaga kasi ang mga mananampalataya, yung kanilang mga bisyo ay nawawala. Biro mo, hindi na siya mag-aalaga ng manok na sasabungin. Dahil pag nakakilala yan sa Panginoon, hindi na mag-aalaga ng sasabungin yan. Hindi yan magsusugal. Wala na yan. Hindi na yan manginginom. Kaya iiwanan niya yung lambanog. Iiwanan niya mga bagay na yan. Eh dyan kumikita. Malakas ang kita sa alak. Hindi ba?
Lalo pag ikaw ay Kristiyano, pagkatapos pag ikaw ay may tindahan, di ka na magtitinda ng alak. At maraming mga ganyan. Ang nagbibigay nga doon ng ganansya sa mga stores ngayon ay yung alak, hindi ba? Malakas yan? Hello? Hindi nyo alam? Tanungin natin yung iba. Alam nila yan na malakas yung alak. Oo, may tindahan noon ang aking biyanan. Pagkatapos ay 1 linggo na umalis sila, ay kinakailan kami ang tumao doon. Ay doon talaga, lakas nga naman. Yan lang sa Raimundo, ay pambihira, ang lakas ng kada oras ay may mga pumupuntat na nabili ng alak at saka ng sigarilyo. Nung kami na, sabi ko, hindi pwede, nakakasira yan sa katawan. Hindi ako nagtitinda. Ayan noon dyan, oh. Oo nga, nandyan yan, pero hindi ako nagtitinda kasi nakakasira ng katawan. Bili mo na lang yan ng pagkain ng asawa mo o kaya ng anak mo, punta ka na, tumuwi ka na. Ay, nagagalit sila. Sigarilyo po, ganun din. Hindi pwede. Pero akala nila ay pero pag nag-a-accounting naman kami at the end of the day, malakas pa rin naman ang tindahan. Kahit pa piso-piso na candy, pambihira. Candy. Pagkatapos mamaya, candy na naman. May candy na naman. Pero lakas pa rin. Dami. Hindi naman sila nalugi. Pero malakas talaga yung alak. Pag tumino ang isang mananampalataya, maraming mga business ang nasisira. Hello? O baka yung mga tao, tayo ba ang nagpapalago ng kanilang business? Yung pabingguhan ba, tayo ba ang pumupuno? Baka naman meron ditong nabinggo pa. Pag ikaw ay Kristiyano, huwag mong i-patronize yung bagay na yan. Hindi para sa Kristiyano yan. Kaya pala, mahal na mahal ka ng mga unsaved. Bakit? Kasi, kasama ka pa rin nila. Pero alam niyo, nung nag-umpisa na magbago ang mga mananampalataya, doon ang persecution. Hello? Yun. Kaya nung nag-umpisa yan. Kaya, sa verse number 20, tingnan nyo. And brought them to the magistrates, saying, These men, being Jews, do exceeding trouble our city, and teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. Yun, sabi na, biro mo yan, tuturo na mali daw ito, mali daw yan, mali daw ito. Wala na tuloy kaming business. So, ano nangyari? Verse number 22, And the multitude rose up together against them, and the magistrates rent off their clothes, and commanded to beat them. And when they had laid many stripes upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. See? Kaya siya nakaranas ng affliction doon sa Philippi. Just to preach the Word of God. Pero itong mga nakakilala sa Panginoon, and now that he is writing another letter to the Philippians, ay na muli siyang nagkaroon ng mga affliction sa kanyang buhay. Ang sabi niyan, balikan natin ang ating text doon sa chapter 4 and verse number 14. You did communicate with my affliction. Binibisita siya ng mga taga-Philippi. Hindi nila pinabayaan si Apostle Paul. They went to prison. They went and gave him food. Doon ay nagbibigay ng lakas para sa kanya. Ang kanilang visitation. Kaya nga nakipag-communicate siya sa kanila. At yun ang ginawa ng simbahan doon sa Philippi. At he said, they risked their lives para lamang sa kanya bilang isang missionary. Dahil alam nila na wala namang masamang ginawa ni Apostle Paul,
kundi ang sabihin sa kanila ang salita ng Diyos at mabago yung kanilang buhay, iwanan nila yung kanilang kasalanan, yung kanilang mga bisyo, yung kanilang idolatrous na buhay. Ang lahat ng mga yan ay tumino ang kanilang mga buhay. Nakita yan ng Philippian jailer, nakita yan ni Lydia, nakita yan ng mga naunang mga mananampalataya na kahit siya'y kinulong, but they communicated with him. Kaya sabi niya, kayo yung tinutukoy ko nung sinabi niyan, but my God shall supply all your need. Kaya yung mga walang pakialam sa mga missionary, tanong ko sa iyo, kailan mo huling ipinag-pray ang mga missionary na yan? Kailan ka nagbigay para sa faith promise? And then ikaw, ang lakas ng loob mo, but my God shall supply all your need. Ay wala kang ng faith promise. At hindi lang yun, kundi pabugso-bugso kang nagbibigay sa faith promise. Kung gusto mo lang, tsaka ka magbibigay. You are not faithful with your promise. Bilang mga anak ng Diyos, ito yung tinutukoy ni Apostle Paul. Hindi lang yan, ano pa sabi niya sa verse number 15? Now ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia. So sabi niyan, hindi lang nung nandun ako sa Philippi at ako'y nakulong at ako'y nagkaroon ng mga afflictions doon sa Philippi, nandun kayo. Hindi niyo ako iniwan, hindi kayo nang iwan sa ere. At maraming mga mananampalatayang hilig mag-iwan sa ere. Ang mga tipanan ay iniiwan. Pero sabi niya, hindi niyo ako iniwan. Nandun kayo lagi. So he is talking about those who love him, those who supported him. And then he said in verse 15, now, ye Philippians know also that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, umalis na ako dyan. Bakit ho ako umalis? Hindi dahil sa ayaw ko na sa inyo, kundi kailangan mangaral ulit ako sa ibang mga lugar. Para magtatagpa ng mga gawain, dahil kailangan pa ng mas maraming mga tao ang salita ng Diyos. Umalis na ako diyan. Iniwan ko kayo dyan, and I ordained elder in Philippi. Para siya na manguna sa inyo, na na-train yan dyan sa lugar na yan. At ako naman ay pupunta ulit sa iba pang lugar, mangangaral ulit sa lugar na marahil ay mas masahol pa sa inyo. And no church has communicated with me except who? But you only. At tinukoy pa kung anong klaseng communication yun. Ano yung communication nila? Bumisita lang? Hindi. It is what? Giving and receiving. So, tinutukoy niya yung pagbibigay na nila ngayon sa kanya, na kahit malayo siya, wala na siya doon sa Philippi, hindi na siya nagpipreach doon. Hindi niya nang inaalagaan, hindi na siya nagba-Bible study doon. Hindi na siya nagsusoul winning doon sa Philippi dahil umaasa siya na yung buong simbahan ay marunong na mangaral doon sa kanilang mga karatig na mga rugal. At sinusuportahan na nila ang mga gawain doon. Pero tingnan po ninyo ang sabi niyang ugali nila, that you still kept giving. And you communicated with me. Kaya po itong talatang yan, but my God shall supply all your need, ay para sa isang simbahan, hindi lamang sa mananampalataya, kundi sa isang simbahan na merong pagpapahalaga sa mga missionaries. Kaya kung ikaw member ng church na ito, ay dapat lamang magkaroon ka
na ang kaisang damdamin ng simbahang ito na tayo ay magkaroon, indeed, magdesisyon na tayo magbigay para sa ating faith promise offering. Oh, wala na sila dito. They are no longer ministering to us. But we can still minister to them through giving. Amen. Kaya dito niya sinabi, but my God shall supply all your need. Sa totoo, remember that Macedonian churches are in deep poverty. Ano bang kanilang buhay niyan? Tingnan natin sa 2 Corinthians chapter 8. Ano bang buhay nila doon? Kabilang ang Philippi. Moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Ano yung biyayang yun? How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Kambihirang pagkakadescribe ni Apostle Paul. They are in deep great trial of affliction. Ano ba yung great trial of affliction? Dami nilang kahirapan. Hindi lamang sa physical na kahirapan yan. Pag sinabing affliction yan, maybe they are also experiencing the bread of affliction. Kulang makain. Kinakain na lang nila, pag sinabing bread of affliction, kinakain na lang nila mga tira-tira, tutong, ano ba, ang kanilang mga pagkain ay kahit na may mold na, ay kakainin pa rin nila. Walang masamang tinapay saan sa mga tao na nasa great trial and poverty. Basta may mailagay sa tiyan, okay na yun. Ang sabi niya, ganyan ang mga taga-Philippi. Ganyan ang simbahan diyan. That they were in a great trial of affliction. Yung mga miyembro, hindi yan mga mayayaman. Maraming mga problema yan sa buhay. Marami silang gastusin, pero kulang na kulang ang kanilang mga pera. And yet, they were able to give for Apostle Paul. Kaya sabi niya, yet, but my God shall supply all your needs. That's what they are. Kaya yung but my God shall supply all your need, ay ito yung nagmamahal na simbahan sa mga missionaries. Yan kasino na lang na mabigyan natin sila ng konting pabaon, ng konting love gift when they come. Hindi naman natin nagagawa. Tingnan pa ninyo, ano sabi niyan? Verse number 3. For their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift. Ano ibig sabihin yan? Praying us with much entreaty. Kasi sa awa ni Apostle Paul, para sa inyo na ho yan. Kayo po ay hirap na hirap. Pero sila sabi na, hindi ho! Pinagtsagaan namin ito. Iniipon namin ito, nagtrabaho kami para lamang talaga sa inyo yan. Hindi namin inisip yung para sa amin, iba pa ho yung aming ginagawa para sa amin. Pero ito talagang amount na yan, yan ay pinaghirapan namin para sa inyo. That is our intention. Kaya tanggapin ninyo. They were praying with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering of the saints. Oh, mahirap kami. Nahihirapan kasi marami yung kaming bayarin. Pero ihahabol ko yan sa aking budget at titiyakin ko na ibibigay ko sa inyo yan sapagkat yan ay kailangan diyan sa gawain yan. That's how to communicate. Dahil kayo nagmi-minister sa mga tao, alam namin yung hirap.
Kasi nakita namin yung hirap nyo dito. Kung paano kayo pinahirapan ng mga taga-Philippi. Kung paano kayo ikinulong. Kung paano they beat you. At kung paano kayo nagkaroon ng maraming mga kasakitan. Kita namin yan. Sapagkat pumunta kayo sa lugar na maraming mga ungodly and unreasonable man. At alam namin baka mas mahirap pa dyan. Sa amin gasino na lang yung tatanggalin sa amin. Mas kailangan po ninyo ito. Kaya ang sabi ni Apostle Paul, sabi niya, but my God. Kaya tinanggap niya yung mga bagay na yun, kahit naaawa siya sa kanila. Kasi siya, sanay na siya. Marahil magutom. Sanay na siya. Kasi sa mga napuntahan niya, sanay na siya na matulog sa kahit saan. Sanay na siya that they will beat him, that he will be rejected. Sanay na siya. Pero para sa kanya, ay mas kailangan nila. Pero ang simbahang yan, nakakaintindi. Amen. Kaya kung ang simbahan natin ay walang pakialam sa mission, how can we say, but my God shall supply all our needs? Di ho. Kaya kung miyembro ka ng simbahang ito at wala kang bahagi sa faith promise, how could you ever claim this verse? But my God shall supply all your need. Para sa mga Filipos yan, para sa mga nagmamahal sa gawain ng Panginoon. Amen? So yan yung verse na yan, mga kapatid. Kaya itong ginagawa natin, na tayo ay mag-soul winning, na tayo magbibigay sa faith promise at magpa-pray para sa ating mga missionaries. Ito, ngayon yung testamento ng ating sinasabi na nagmamahal tayo sa gawain ng Diyos, na nagmamahal tayo sa mission, na nagmamahal tayo sa mga manggagawa ng Panginoon, na hindi lamang salita that we love you, kundi makikita yan sa ating pagbibigay. Sabi ni Apostle Paul, but my God shall supply. So we must understand, kaya kung ikaw ay anak ng Diyos, ba't hindi ka mag-decide that you really have to be, to really be serious about your commitment for the faith promise this year. Amen? Amen. And second thing, sabi niyan, my God. My God. Alam po ninyo, ang atin pong reaction o response sa atin pong mga missionaries sa gawain ng Diyos ay pagpapakilala natin sa mga tinawag ng ating Diyos. Did you get what I mean? Sige, ganito. My God shall supply your need. Ibig sabihin, magkapareho tayo ng Diyos. Amen. Kaya sa kabilang banda, marahil may mga nagtatanong, bakit hindi natin sila sinusuportahan? Kasi baka iba Diyos niya. Kapag ang isang missionary hindi naniwala na ang King James Bible ay inspired Word of God, paano ko siya makakasabing pareho siya tatin ng Diyos? Kasi ang salita ng Diyos na hawak ko, this is the Word of God, the King James Bible, inspired. Pagkatapos sasabihin niya na hindi naman inspired ang King James Bible, ay di ibang Diyos niya. Dahil ang aking Diyos, naniniwala ako ng ating Diyos, siya ang nag-preserve, nag-inspire ng kanyang salita at meron tayong kopya. Amen. So, you see why we also have to make sure na yung ating sinusuportan ay ayos. Kapag siya'y naniniwala na
ng Calvinism, ay hindi naman tayo naniniwala sa Calvinism. Di ba yung Diyos niya? Kasi yung Diyos niya, namili ng taong pupunta sa impyerno at pupunta sa langit. Yun yung Diyos niya. Pero ang Diyos na ating sinusunod, na sabi ng Bible, that He wills that every man should come to repentance. Yun ang kanyang will. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Walang sinabing namili siya. Kaya hindi yun maliligtas kasi hindi yan pinili ng Diyos. Ayan ang mga Calvinism. Yan ang tendency ng Calvinism. Kaya ngayon kinu-question nila pati yung mga sinner's prayer na yan. Ay pag hindi yan naniniwala, why? We will not have the same God. Yes, amen. Ay sabi ng Panginoon, confess with your mouth. Ano i-confess mo? Ang Panginoon na siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay. Confess that with your mouth and believe in your heart. Pagkatapos ayaw niya, kasi yan ay repeat after me. Ano ngayon kung repeat after me? Ay wala nga siyang alam na lengguwahe. Papaano siya magsasabi na tatanggap siya sa Panginoon? Ay di maghi-Hail Mary na naman yan. Di ko talaga di ko makalimutan ng first soul winning ko. Kasama ko si Pastor Ramon Revilla. Ngayon, pastor na siya. Ramon Revilla, naging miyembro ng simbahan. Pangalan niya, Ramon Revilla Jr. Oo nga, Ramon Revilla Jr. nga ang pangalan niya. Hindi siya yung artista. Siya ay professor ng math dyan sa UP. Napakagaling niyan. Pero bago yan maligtas, ang kanyang patutuo, maaga pa lang, lasing na yan, nandoon sa may Fisay, doon sa karsada, at nanghahamon na yan. Pero pagkatapos naman, kaya nung maligtas niya, nagbago talaga buhay niyan. Tanong niyo pa kung meron pang natitira dyan sa Fisay na nakakilala sa kanya. But you can see his name in the roster of the faculty members. Matalino yan. Pero nung naligtas, nakakilala sa Panginoon, nagsimba sa atin. Dito. Pagkatapos yan noon, nung una ko nga dating, siya yung nag-invite sa akin doon sa family niya, kasama yung wife niya, si Namaan. Wala na, nasa langit na si Sister Maan. Pagkatapos yan ay pinakain ako doon sa bahay nila. Na-welcome talaga. Siya yung unang pamilya na pagkatapos, sabi niya, soul winning Saturday. Sabi niya, Arnold, sama ka sa akin. Sige po, sama naman ako. Siyempre, math teacher yan eh. May math 1 and 2 kami noon. Kailangan kong... pagkatapos, mamaya, kita mo yung matandang babae yan? Sabi niya, doon sa may Tadlak yan, sa Tadlak. Oo, sa Tadlak yan. Sabi niya, yung matandang babae sa dulo, bigyan mo ng truck, soul win mo. Hindi pumunta ako. Tapos kinausap ko, binasa ko namin doon sa trucks. Pagkatapos, nais nyo bang tanggapin ng Panginoon? Oo naman. Sige po, magpe-pray tayo ha. Ay, inunahan ako sa pagpe-pray. Sabi niya, Hail Mary, full of grace, the Lord. Oh, sige nga. Sasabihin mo sa akin kung naligtas yon. Pagkatapos magagalit ka sa repeat after me. Hindi niya alam kung ano ipipray niya eh. Kaya magmula noon, talagang tumakbo ako, sabi ko, pambihira. Dinala ko pa ito sa impyerno. Kaya yun inaral ko, dapat kasi, Brad, hindi ka, dapat sabihin mo sa kanya na na ikaw ay sumunod sa panalangin, kasi ililid mo siya. Kasi hindi po pwedeng hindi mo yan ilid, baka kung saan nga. Naalala ko na naman yung nanay ni Rodel, pagkatipunan. Nung naging miyembro din dito. Anong mga binabanggit ko, mga historic, na to. Yung iba si Rodel, naging worker dito. Katapos yung nanay niya, punta namin doon sa kanila. Sharean mo nga po, sir, yung nanay ko. Ay punta kami, sineran ko yung nanay niya. Mabasa ko ng Bible, pagkatapos yan, nung magpe-pray na kami, bigla siyang nahilo. Sabi niya, Hira,
Nahihilo pa ng nanay mo siya, hintayin natin, baka may sakit. Mamaya-maya, siguro mga ilang minutos, tsaka siya gumising ulit. Ako sabi ko, oh no, kumusta na ho kayo? Akala ko kung ano lang, kumusta na ho kayo? Magpipray na nga lang tayo, tinulugan niyo pa ako? Sabi nga, tapos di inulit ko kasi mahirap naman, baka nakalimutan niya. Tapos sabi niya, at ang pagpipray, ay sabi niya sa akin mayroon kaming prayer nang galing sa ilalim ng lupa. Di akala ko nagbibiro lang, mga kapatid. Ay sabi ko naman siya, dati yan, nananalangin kayo sa ilalim ng lupa. Hindi siya impyerno yun. Tapos siya sabi ko, pero ngayon naman po, ang panalangin natin ay aakyat sa sangkalangitan. So nag-start ako mag-pray, ganyan. Talagang nahilo pa rin na naman siya. Nung nagising, nung tiningnan ko, sabi, ano ba nangyayari siya? Tiningnan ko sa mata. Sabi, sakit mo namang tumingin. Siyempre, nanay yun. Nay, ginanyo ko, ang bigat naman ng kamay mo. Sabi niya sa akin, ano ba nangyayari sa nanay mo? Ayun pala, may sanib. Oh, alam niyo yung sinasaniban? Oh, marami sa inyo ganyan ngayon. Yung nahihilo na lang. Ganyan. Oh. Dami mga. Ganun lang yan. Oh, yan. Pero hindi ako nagbibiro, yun talaga yun. Sasabihin nila, kaya yung my God, this is a very, very important thing. Dapat pareho tayo ng Diyos. Ay kung hindi tayo pareho ng Diyos, sasabihin mo sa akin na ang kaligtasan, ang Diyos ay pumili ng maliligtas papunta doon sa langit at pinili din niya yung papunta sa impyerno. Kahit kailan na hindi tayo magkapareho. Hindi yan pwede. Sasabihin, we've got to have the same God, the same faith. Kaya bilang mga mananampalataya, yun ang sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga po, tayo yung ating susuportahan ay yung mga taong kakilala natin na mga missionaries that indeed we have the same God. So you see, una, yung my God shall supply all your need ay para sa nagmamahal sa missionary. Amen. Pangalawa, ay dapat ang missionary na atin nga pong sinusuportahan ay dapat lamang na kapareho natin ang Diyos. Kapareho natin ang stand sa salita niya. Kapareho natin ang standardiya sa kanyang salita. Dapat yun po yung ating mga susuportahan. Kaya po sabi ko nga sa inyo, naglilinis ako ng listahan sapagkat sa panahon natin ngayon ay mayroong mga pastor, may mga missionaries, mayroong mga pastor ng kanilang mga missionaries have already gone out from the Word of God. That's why I ask you to pray for it ng ating masuportahan yung kapareho natin. Dahil yan naman po ang dahilan kung bakit mayroong mission so that we can give to them the Word of God to people. Otherwise, mahihirapan na naman tayo. Dito na nga lang, ang hirap ay doon pa kaya sa kanilang lugar. Tapos magkaiba pa tayo ng persuasion. Siya naniniwala, hindi lang ang King James Bible ang salita ng Diyos, kundi King James also. Ibig sabihin, naniniwala siya na ang salita din ng Diyos ay hindi lang King James, kundi kabilang ang NIV, kabilang yung ASB, at iba't iba pang mga versions ay mga salita rin ng Diyos yun. Iisa lang ang salita ng Diyos. At sa Ingles, yan ay ang King James Bible. Kailangan maging maayos po yung bagay na yan. Dahil ito po nagpapakita. Sabi niyan, my God shall supply all. So the missionary in the church should have the same God. The missionary in the church should have the same passion. The missionary in the church must have the same standard.
If they don't, then we've got to take them out. Ano ibig sabihin din nito ngayon sa atin? Ako lang ba yun? No. Pagkakilala mo naman yun. Pag nakita mo siya, o kaya ikay pumunta sa ibang lugar, doon sa kanilang lugar at napapunta ka, at nandun ka, na bumisita ka sa kanya bilang miyembro ng simbahan, alam mo na siya ay ating sinusuportan. Bakit po ganun ang kanilang stand? Then we've got indeed to straighten up. Yan po ay responsibilidad ng isang mananampalataya. So that's the second thing about my God shall supply. And then, but my God shall supply all your need also tells us of the fact that we know God's way of missions. Tingnan niyo sa Matthew chapter 10. Nung isugo niya ang kanyang mga disciples para mangaral ng salita ng Diyos. And as you go, preach, verse 7, saying the kingdom of heaven is at hand, heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils, freely ye have received, freely give. Verse number 9. Basahin natin. Provide neither gold nor silver nor brass in your purses, nor scrip for your journey, neither two coats, neither shoes, nor yet staves, for the workman is worthy of his meat. And into whatsoever city or town you shall enter, inquire who in it is worthy, and there abide till you go thence. Anong ibig sabihin niyan? Ano yung mga nagbibigay ng supply doon sa mga missionaries? Understand the fact that indeed, yun pong ibinibigay natin, yun yung magsusustain sa mga missionaries. Na pag tayo nag-commit bilang isang simbahan ng ating faith promise, pagkatapos ay dahil nahirapan lang tayo, o kaya tayo ay nagdalawang isip na naman sa pagbibigay. You know, they cannot live. Sila ay umaasa saan sa mga ibibigay natin. Amen? Kaya kung sasabihin, but my God shall supply all your need. Ang sinasabi ni Apostle Paul, because you're supplying my need, my God will also supply yours. Eh, ayaw mo naman mag-supply, ayaw mo naman magbigay ng iyong faith promise, ayaw mo naman na ayusin ang pagbibigay ng faith promise para kami ay masustain. How can we indeed accept that phrase in our lives? Diba si Apostle Paul, sinabi pa nga niya doon sa Thessalonians, that we live if you stand fast in the faith. Nabasa niyo yun? Ano? Send to Thessalonians. Second Thessalonians. First Thessalonians rather. Chapter 3, verse number 8. Basahin muna natin verse 7. 1 Thessalonians chapter 3. Ando na po kayo? Yeah. Therefore, brethren, we were comforted over you in all our affliction and distress by your faith. Verse 8. Let's read all together. For now we live if you stand fast. Anong ibig sabihin na Apostle Paul? You'll not give that, we'll not live. Ano yun sa bawat missionary na sinusugo ng Diyos? Sinabi niya, huwag kayong magdadala niyan. Huwag kang aasa diyan sa mga bagay na. Dahil ikaw ay mabubuhay sa gospel.
At kung ikaw at ako at ang ating simbahan nakakaintindi sa katotohanan yan, they will live by our faith promise. And if we refuse to give, then we're saying, starve to death. Then we're saying, you stop what you are doing. Tayo po ay gagamitin ng Diyos. Ikaw at ako ay gagamitin ng Panginoon para ang gawain ng Panginoon ay magpatuloy sa ibang mga lugar. Amen. Kaya nga po, mahalaga ang bawat isa sa atin ay magtalaga ng amount. Pagkatapos yan ay ating bibigyang pansin week after week after week, isang buong taon that we can give to our missionaries. Why? Because through us, they live. If we stand fast in the faith. Dahil itong pagbibigay na ito ay pananampalataya. Pananampalataya natin. Pagsunod natin sa salita ng Diyos. Pagtitiwala natin sa salita ng Diyos. That God will provide. Yan sa mga Filipos, in that church, Apostle Paul said, "But my God shall supply all your need." Ayusin natin, mga kapatid. Ito ang dahilan bakit tayo po ay dapat talagang magkaroon ng pag-ibig sa mga missionaries at sa mga mission. Amen? Ngayong gabi, tanong ko sa iyo, kumusta ang sinasabi mong pag-ibig mo sa mission? Pag-ibig mo sa mga missionaries, kumusta? Binisita mo na ba ang faith promise mo? Binisita mo na ang pagbibigay mo, yung prayer time para sa mga missionaries? O hanggang sabi lang tayo na nagpapasalamat, pero hindi makita. Sana ang bawat isa sa atin at ang ating simbahan hindi matagpuan ng Diyos na sinungaling sa ating mga sinasabi, kundi sa gitna ng atin pong mga kahirapan at mga problema sa buhay, ay po pwede pa rin natin ibigay ang pangangailangan ng pagmimisyon. Marami pang gawain at marami pang mga lugar na kailangan ng salita ng Diyos. Hindi nga tayo makarating doon. Hindi mo nga maibigay ang buhay mo sa Kanya, sa Panginoon. Hindi mo nga maiwanan yung trabaho mo. Hindi mo maiwanan yung mga pangarap mo sa buhay. Pero sila ay nandoon. Iniwan nilang lahat. Ano naman ang maibibigay mo para sa Kanya? Kaya ngayong gabi, isipin natin, God, help me indeed to really love our mission and missionaries. At patutunayan natin yan sa pamamagitan ng pagbibigay ng ating faith promise. And when you decide for that, and you decide, and we determine to do it with all our heart. Let's all stand up, please. As I've said, hindi na tayo tutugtog ng awiting panyaya. But have you now decided, knowing this text, but my God shall supply all your need, ay sa mga simbahan o sa mga mananampalataya na nagmamahal sa mission at mga missionaries? Sinasabi natin na tayo ay nagmamahal, then patunayan natin yan sa pagbibigay. Would you decide now to really give for mission? But hindi tayo lumapit sa Panginoon, whatever decisions that you have made, dalhin natin sa Panginoon. May pag-usap tayo. At dalhin natin yan sa Diyos na ito ay magampanan natin ng buong puso. Hindi lang hanggang isip, hindi lang hanggang salita. Hindi lang hanggang luha, hindi lang hanggang awa. Naawa ako sa kanya, naawa ako sa ganito, naawa ako sa kanya. Naawa ako doon sa gawaing yun. Kaawa-awa naman siya. Anong ginagawa mo? If you're not going to give for missions, for faith promise,
you are not doing anything for God. Kaya kailan mag-decide ka ngayon ang oras na mag-decide ka to love them and show that love. So naman ang nilagay ng Panginoon sa puso mo, dalhin mo dito sa altar. May pag-usap ka. At indeed, parang salitang yan, but my God shall supply all your need, ay maging makatotohanan sa bawat isa sa atin.